Kalabasa, gawin nating Pilipit. At kung umay na nga po kayo mga kaprensi sa buhay nyo ay stay sa gulay na kalabasa, ay pwede naman po natin gawin yang masarap na pang merienda. Kahit nga po gabukula ang aring naging bunga ng kalabasa, ay pwede po natin aring gawing masarap na pang merienda. Kahit nga po gabukula ang aring bunga ng kalabasa, pag nga po ay ginataan tapos may alimasag, ay aring nga po ay maligat-ligat pagka naluto. At para nga ni pong kasinlakila ang ari ng abukado, pero siksik naman ang kanyang laman. At maliban nga po mga kaprensi sa kalabasang Pilipit, ay nakagawa na rin tayo ng pancake na kalabasa. At nakagawa na nga rin po tayo ng mulido candy kalabasa. At kung gusto nga po ninyong malaman kung paano gawin, ay naandyan lang po yan sa aking mga vlog. At palambutin nga po muna natin yung baka ay stay yung ating kalabasa. Sabi nga po ay lagi nating augaliing kumain ng kalabasa para daw po ay luminaw ang ating mga mata. Kaya naman kung tamad kang kumain ng gulay na kalabasa, gawin nating masarap na pang merienda. Pag nga po nadurog-durog na natin yan, ay lagyan nga po natin yan ng 4 cups na glutinous rice. Lagyan nga lang po natin yan ng pakaunti-kaunting tubig. Pakaunti-kaunti nga lang po ang lagay natin ng tubig dahil nga po yan ay agawin nating dough. Kaya nga po mga kaprensi, lalo na nga po yung mga anak ninyong hindi mahilig kumain ng gulay na kalabasa, ay daanin nyo na lang po sa pagkain ng meriendang kalabasa. Ay kaya lang din po talagang minsan yung mga nanay ay mga tamad din kumain ng gulay. Ay ho-ho! Tapos ay may kasama pang pagkurot pagka hindi nakain ng gulay ang mga anak, ay ikaw nga ay hindi rin nakain ng gulay. At ayan na nga po mga kaprensi, pagkatapos nga po natin gawing daw yan, ay atin naman pong apahabain yan. Ay wag na nga po ninyong apansinin yung aking kamay dyan. At nako ay talaga naman pong pagkamasipag ka ay nagiging ganyan ang itsura. Ay kahit papaano naman po tayo ay masipag-sipag ng kaunti. Pag napahaba na nga po natin yan, ay atin na nga pong gawing korteng 8 yan. Ay dati nga po nagawa din ako ng Pilipit, kaya lang po ay hindi ko kinorteng 8, kaya po yung iba ang sabi hindi yan Pilipit, yan ay hindi korteng 8. Kaya nga po para wala na kayong masabi, ay ginawa ko na nga pong korteng 8 yan. At dahil nga po mga kaprensi ay tayo lang din naman ang makain at hindi po yan pambenta, ay nilakihan na nga po natin ang gawa. At para nga po malalaki din pagka sinakmal na. At pag nga po mainit na yung mantika, ay ilagay na nga po natin yung ating ginawang Pilipit. Dahil nga po luto na rin naman yung kalabasa niyan, ay napakadali lang po niya talagang maluto. Sa laki nga po ng ginawa nating Pilipit, pagka po ari bininta natin, abay ari 10 piso na. At dahil nga po luto na yan, ay atin na nga pong aahunin yan, dahil nga po ay alutuin muna nating lahat yan bago natin lagyan ng asukal. At isunod naman po nating iluto yung mga natitira. Ay di ba nga nipot, basta ikaw ay mapamaraan, ay naku ay hindi lang ang gulay na kalabasa ang iyong matitikman. Ay tayo nga po mga kaprensi ay nagtanim uli ng kalabasa, at sa kalabasa nga po ay napakadaming pwedeng gawing luto. At pagkatapos nga po nating lutuin yung Pilipit, ay kayo naman po ang aking apilipitin, ay tayo naman po ay magatunaw na ring asukal. At pag ganyan na nga pong tunaw na yung asukal, ay pwede na nga pong isawsaw yung inyong daliri dyan, ay yung ating ginawang Pilipit. At ganyan lang po man din naman gumawa ng Pilipit, napakadali lang at napaka-basic. Ay sos, dumali na naman si Ining. At ayan na nga po ang ating kalabasa Pilipit. Kaya naman mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Ay ayos na ayos nga po yung ating pagkakaluto, dahil nga po pag kinagat ay talaga naman pong makamalambot, ay makamasarap man din nga ni. Kaya naman mga kaprensi, kung naibigan nyo nga po aring video yung ari, pa-like and share na lang po. Maraming salamat!